Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia. At ito ang Tulong ko pa sa Maglobal sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya. Alam mo bang maraming mag-asawa ang madalas mag-away? Tama ka dyan. Yung ang iba sa dalas mag-away, gusto nang maghiwalay. Yung iba naman, naghiwalay na. Pero may good news po kami. Mamaya pag-uusapan natin ano-anong dapat malaman at gawin para manumbalik ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Sa ating episode na For better, for worse. Pag-uusapan din natin kung paano itigil ang argumento o away sa mabilis na paraan. Pero bago ang lahat ng yan, maraming pong salamat muli sa inyong lahat sa patuloy niyo pagsubaybay sa programa ang Tulong Ko Pa sa Maglobal. At we would like to greet the people we have recently met at Shepherd Church. A special shout out to Eileen Lee. And greetings and happy watching to Jenny De La Cruz and her mom who always tune in to our show. And additionally, sir, we want to give a special shout out to Tita Gimo and Tita Terry Moreno. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin ay One idea or one story can change your life. ang tulong pampagana po natin ngayon ay tungkol sa istorya ng isang mayamang tao. Oo. Baka ikaw itong pinag-uusapan natin. Okay. Ay, pakinggan nyo mabuti to kasi napakaganda ng kwento at marami tayong mapupulot na aral. May isang mayamang tao ang sobra ang pagmamahal sa pera. Nako. Mga ganun pinilit niya ang kanyang asawa na ipangako na sa araw ng kanyang kamatayan, dapat isama sa kanyang libingan ang higit na $10 million na kanyang kayamanan. Grabe, no? Ibang Pati sa klase. araw ng kamatayan, gusto niya dalhin po yung pera. Ano kayo mabili niya sa kabilang buhay ng $10 million? Oo. Dahil sa pamimilit ng kanyang asawa, nangako ang asawang babae na gagawin niya ang kanyang hiling. At doon po sa funeral, bago isara ang casket ng kanyang asawa, nilagay ng asawang babae ang isang baul sa loob ng casket. Ano Pagkatapos kaya yun? ng libing, nilapitan ng asawang babae ang yung matalik niyang kaibigan, pumunta sa kanya. At tinanong siya ng ganito, Oy, Pare! pare! Nilagay mo ba ang lahat ng pera ng asawa mo sa casket? O yung pinangako niyang $10 million. Abay, parang nakachismis pa no? Diba? Oo. Ang sabi po ng asawang babae, meron akong palabra de Aba, honor. Kapag sinabi ko, gagawin ko. Yes, I did. I wrote a check for $10 million. Ngek. Siguro talaga naman, matututunan natin dito sa joke na to, sa kwentong ito. Marami po. Parang feeling nyo joke po ito, pero may mga bagay po tayong mga unawaan dito na makakatulong sa ating buhay. Lesson number one. Number one, when death comes, a rich man or the rich man has no money and the poor man, no debt. Yun po ang ganda. Pag namatay daw po isang mayaman, wala na siyang pera. Ito, kabilang side. Pag namatay daw po ang isang taong mahirap, wala na siyang utang. Totoo po yan po isang tandaan yun. Sa araw ng ating kamatayan, mayaman ka, wala na lahat ang pera mo. Mahirap ka, wala na lahat ang utang mo. Ang good news ito, lahat tayo mamamatay. Oo. Sabi nga ni Steve Jobs, kilala niyo si Steve Jobs, di ba? Being the richest man in the cemetery doesn't matter to me. Totoo po yan. So isang po, ilagay niyo po sa isip niyo, sa mga nanonood at nakikinig, sa araw ng ating kamatayan, wala na akong pera, wala na akong utang. Opo, ito nga po ang bad news. O pwedeng good news sa inyo. Pwede mangyari yan ngayon. Pwedeng mawala lahat ang utang mo at mawala lahat ang pera mo. Paano kung mangyari yan? Game ka na ba? Naku, lesson number 2. Money does not change people. It unmasks them. Yan. So marami po nagsasabi, mabilik, pag ikaw daw po ay yumaman, Oo. ang nangyayari, nagbabago daw po yung tao. O pagkatao. Oo, pagkatao. Ito po, pakinig po kayo mabuti, hindi po totoo yun. Okay? Ang pera daw po, pag nagkaroon ng maraming pera ang tao, hindi siya nagbabago. Lumalabas lang kung sino siya talaga. Oh. So, lagay niyo po sa isip niyo na pag kayo yumaman, magbabago kayo. Hindi. Dahil kung ikaw ay mahirap at ikaw ay kuripot, hindi ka tumutulog sa iba, yumaman ka man, malaki posibilidad hindi ka rin tutulong
tumutulong sa iba. Kasi nga po, nilalabas lang kung sino tunay, kung ano ugali mo pag nagkapera. Kaya ang ganda nung sinabi, ano? Money does not change people. It unmasks them. Tinatanggal lang talaga yung maskara at doon lumalabas ang talagang tunay na ikaw. For example, sa mga tao po nga nagbibigay ng pera sa simbahan. Di ba normal, nagbibigay tayo ng $5, $10. Kasi naghihirap lang ako. Pag mayaman ako, magbibigay ako ng thousands of dollars. Pag yumaman ka na, ano isipin mo? Uy, ang laking pera ng $1,000. 200 na lang. Kasi po, at the end of the day, sa iyong kahirapan, marami kang magbigay. Sa iyong kayamanan, marami ka rin Marami magbigay. ka rin dapat Sa iyong kahirapan, konti ka magbigay o tumulong, sa iyong kayamanan, malamang ganun din ang mangyayari sa iyo. Hindi Kaya magbabago, ingat ka. no? Kahit na lumaki yung pera mo. Number 3, the love of money is the root of all evil. Yung pagmamahal mo daw sa kaperahan ay ugat ng kasamaan. Totoo po. Pag-isipan yung buti. Bakit po maraming tao ngayon, magkakamag-anak, hindi nag-uusap ng ilang buwan, ilang taon na? Hindi po sila nagkasamaan sa anumang bagay lang. Karamihan po dito nagkasamaan sa hatian ng mana. Nangutang hindi nagbayad. So, puto ko po ito, bakit po itinataas natin yung pera sa relasyon natin? Bakit? Dumarating po kasi sa punto mas mahal natin yung pera kesa yung kamag-anak Kaya hindi natin. yung money is the root of all evil. Mhm. It's the love of money. Yung pagmamahal at pagbibigay ng kahalagahan sa pera ang naging ugat ng So, kasamaan. tandaan niyo po, maraming tao po gumagawa ng mali ngayon. Hindi dahil kulang sila sa pera. Marami pong tao mayaman na magnanakaw pa. Marami pong tao, marami ng pera, nandadaya pa. Bakit? Gusto pa nila ng mas maraming pera. So, pag-isipan nyo ito mabuti, ikaw ba to? Nandadaya ka ba sa tax mo? Nandadaya ka ba sa negosyo mo? Bakit? That's the root of all evil. Nakakagawa tayo hindi natin dapat gawin pag masyado tayo nagmamahal sa pera. Lesson number 4, money can't buy a happy life or a peaceful death. Tandaan nyo po yan, darating ang araw mamatay tayo. Kahit gano'ng karami pera mo, hindi po kayo makakabili ng masayang buhay o matiwasay na pagkamatay. Kaya po, please, huwag po natin iuna ang pera sa lahat ng bagay. Siguro po, unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. At ang sabi ng Diyos, lahat ng ito ay dadagdag sa iyo. Pati pera. Pwede po idagdag po pag tayo po inuna natin ng Diyos sa atin. Nako, napakaganda ng ating pinag-usapan, pero bago tayo mag-break, panoorin muna natin ang aking life's reminder patungkol din ito sa kamatayan. Nako, panoorin natin. Let me ask you, if today was your last, how would you be remembered? You know what? Funerals remind us of what truly matters. Just recently, we said goodbye to someone we deeply love. Tita Librada Heronca Villanueva, fondly called Tita Lib. She wasn't loud, but her life spoke volumes. She served quietly, gave generously, and loved deeply. And as we celebrated her, I realized what's important is not how long we live, but how well we love. Tita Lib didn't chase recognition. She built relationships, lived with purpose, and left behind a legacy that will outlast time. So today I ask you, what will your legacy be? Life is unpredictable. Time is short. Don't wait to forgive. Don't wait to love. Don't wait to start living with purpose. This is Evelyn Garcia reminding you, don't just count the days. Make the days count. Like Tita Lib, live in a way that God smiles and people remember. Ayan, marami pa tayong pag-uusapan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para mo global. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin mas gumanda ang buhay nyo, continually, bibigyan namin kayo ng mga tips na tunay na magpapaganda ng inyong buhay.
Hatid sa inyo ng Earth Baby, kaya bisitahin po ang Earth Baby sa website nila or Amazon. Before we proceed, let's watch Erica Garcia's with her life's reminders on what to do with our God-given gifts. Have you ever wondered why God gave you your gifts? Your voice, your ideas, your compassion? It's not just for you. It's so you can serve others. When we use what God has placed in our hands, big or small, we become part of something bigger than ourselves. We bring light to someone's darkness. We bring hope to someone's struggle. You don't need a stage or a spotlight. Sometimes your smile, your listening ear, or your simple act of kindness is exactly what someone needs. God didn't make a mistake when He made you. He designed you on purpose for a purpose. So today, ask Him, Lord, how can I serve with what you've given me? This is Erica Garcia reminding you, your gifts were never meant to stay in your hands. Use them, share them, and make a difference. Thank you so much, Erica. Until next time. Okay, sa araw na to, pag-uusapan natin ay ang, napaka-importante po, isang internet article na makakatulong po sa lahat sa atin. Ano po to? Ways to stop argument in less than a minute. Yung away po na medyo pwedeng nagiging argumento, pwedeng tapusin daw po in less than 1 minute. Sinulat po ito ni Pat Laudosher, PhD. Ay, napakaganda. Alam nyo po, there are many ways to step back from an argument graciously. At ito po ang mga simpleng statements that you can use that will stop an argument 99% of the time. Subukan niyo po ito. Sinubukan po namin ito. Ang dami pong tulong nito. So, kung darating na po kayo sa punto ng argumento, paaway na, pasigawan na kayo, mas pwede na masira relasyon niyo mag-asawa, magkapatid, magpinsan, magkaopisina. Ito ang dapat yung gamitin. Ang tawag ko po doon, magic words to stop arguments. Okay, Number 1, pag mainit ng argumento, pwede mong sabihin, let me think about that. Alam mo, this works in part because it buys time to really think about the situation. So, di ba may mga pagkakataon na may sinasuggest yung asawa nyo, o kapatid nyo, o opisina nyo, sa inyo. Okay, eto gawin natin ito. Normally sasagot na, ay hindi yan, pangit yan, mas maganda to. Sasagot yung kabila. Alam niyo, napansin mamaya po, matitindi na po argumento niya. To the point na medyo tinitira niya na po yung personal na intensyon ng tao, personal na opinion ng tao. So, this time, galit na po kayo sa isa't isa. Pag nandun na po kayo sa medyo tingin niya papunta na kayo, pwede po sabihin, may sinabi siya, let me think about it. Sige, pag-iisipan ko yan. So, ano ibig sabihin nun? Tigil mo na lang. Ibig sabihin natin, let me think about it. Itigil lang po natin itong usapan na to kasi wala na idadagdag, mababawas sa usapan. Pag-iisipan ko pa. Pag napag-isipan ko, babalikan kita, baka may maganda tayong usapan. Yun po ibig sabihin ng let me think about it. At isa pa, no, it also sends a message that you care enough, Yes. no, to at least consider someone else's point of view, which is nakakalma ito for the other person in the argument. So, take note na pwede gamitin to. So, magkakarelasyon, asawa, magkapatid, magkaibigan, magkaopisina. Please use this. A lot of times, it will save you a lot of argument. Ano yon? Let me think about it. Number 2, you may be right. Yeah. Diba mainit na, alam mo baka tama ka naman. Alam niyo po, this works because it shows willingness to compromise. This signal is enough to soften most people's position and allow them to take a step back as well. May mga pagkakataon kasi ikaw, hindi ka pa galit o hindi ka pa nakikipag-away o nakikipag-argumento. Pero yung kausap mo, medyo matindi na, mainit na. So, magandang pwedeng sabihin, you may be right. Lilinawin po natin ha, hindi mo sinabing tama siya. Hindi ka pa sumusuko sa inyong pinag-uusapan. Pero yung pagsabi mo ng salitang, you may be right, yung emosyon po nung kausap mo biglang Bumababa. medyo tama ako. So, yung possibility yung susunod na statement na bibitawan niya, medyo mas malumanay na. Correct. Bakit? Tinanggap mong baka tama siya. I promise po, it will save you a lot of arguments and heartaches. Naalala ko yung sinabi ni Pat, sabi niya, sometimes my clients worry that giving an inch, o yung sinasabi You you may may be be right, is very close to giving in. Na parang ano ba yan, ang giving in na.
Pero sabi niya, in my view, it's usually the opposite. Kasi acknowledging someone else's point of view usually leads to a softening. Kasi sabi mo yung alam kanina, ng puso. oo, kaya mas magandang bigyan. Example ha, halimbawa yung comment, this project is going to be late. Mhm. Yung response mo, I'm working on it. But you may be right. Diba? So, pero pag sinabi mo, ay, hindi totoo yan, kayang-kaya ko to. Para bang pinapakita mo na, mali siya, tama ka. Oo. Kulang na nga ang oras mo para gawin yung trabaho mo, makikipag-argumento ka pa, haba, pero kung sinabi, you may be right, but I will try. So, Or- titigil. Or sa isang argumento, malamang sasabihin ng isang tao na, you did not handle that very well. Mm-mm. So, ibig sa umiit ang ulo mo, you may be right. Diba? Instead na paggulo sa ay, hindi yan, ganito, ginawa ko, tama naman ako. Haba, tataas po yung emotion. Pero pag sinabi, you may be right, Malamang tama tapos ka. na, hindi mo sinabing, tama siya, lilinawin mo natin ha, pero it will soften the heart of the person you're talking with. Number 3, sabihin daw to pagka medyo mainit na, I understand. Kasi these are powerful words. They work because they offer empathy. Mhm. Yung bang nilalagay mo yung sarili mo sa kalalagyan ng taong kausap mo. They stop an argument by changing its direction. Trying to understand someone else's point of view is not an argument. Lalo na po yung mga nagko-complain. Di ba? Ba't mo ginawa ito? Ba't ginawa mo yan? Ba't ginawa mo? Ba't mali ginawa? So yung mga nagreklamo ganun, medyo mainit na ulo nun. Pag bilang binitaan mo, I understand. Naiintindihan kita. Biglang, bababa. Naintindihan naman pala ako eh. So biglang bababa. Take note, wala ka pang sinasabing mali o tama ka. Oo. Again, wala kang sinusuko. Sinasabi mo lang na naintindihan mo yung nararamdaman niya dahil sa nangyari. But still, wala kang sinasabing na kamali ka o tama siya. And sometimes, But it will stop the parang argument. iniisip natin, napakahirap naman ito. Kasi parang magpo-pause ka to understand. Ako, ang hirap. Pero tandaan niyo po, pausing to understand can sometimes feel like giving in. It's important to remember that understanding does not mean you agree. Tingnan na, these are magic words. Pag ginamit niyo po, makakabawas po ng maraming problema at sakit sa puso sa inyong argument. Kasi po, understanding doesn't mean you have to solve the problem. With the pressure to assert yourself or fix it out of the way, you can just listen. Po. Number 4. Nako, ito yung isang magic word. Pag mainit ng argumento, banggitin niyo po yung salitang, I'm sorry. Kasi these words are perhaps the most powerful in the English language, di ba? Sabi nga, one administrator daw nakilala ni Pat says that half his job is apologizing to people. Ito po, may mapapagkakato po kayo, nag-argumento kayo. Hindi, tama ka, mali ka, tama ka, mali ka. At medyo mainit na, sama na-realize mo, mali ka. Okay? So, kaya lang kami dahil of pride, dahil sa gusto mong pagtanggol sarili mo, nag-excuse ka pa, gumagawa ka pa ng mga excuses na para bawasan ng konti yung mali mo. Eh yung taong kausap mo, lalong naiinis kasi alam niya nag-excuse ka. So lalong tumataas ang boses. Pero kung sabi mo, I'm sorry, nagkamali ako. Yung iba, parang, Tapos kagad yun. yung iba parang ayaw nga mag-apologize o mag-sorry kasi natatakot sila that an apology is an admission of guilt and acceptance of complete responsibility. This view, unfortunately, often makes the problem worse. Hindi dapat ganon. Kasi apology sometimes just express empathy. Yung nagkikare ka, I'm sorry, you didn't get that job. Di ba ganon? Di ba pag may nakita kang tao na unfortunate situation, I'm sorry. So more often, through apologies, owning some part of the responsibility. I'm sorry, my comment came across that way, parang masyadong Malakas masakit ang na dating. sabi ko. Oo. It's not what I meant. But that magic word promise can ease out a lot of tension in an Yes. argument at sigurado ko malaki posibilidad magkaunawaan kayo pagkatapos ng salitang I'm sorry. Nako, sana marami tayong natutunan at sana i-apply po natin itong mga magic words na to para naman humupa ang init ng isang argumento. Sana marami kayo natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, Pag-uusapan natin ang ano ang dapat malaman at gawin para manumbalik ang magandang pagsasama ng mag-asawa. magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibigyan. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.
magandang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global. Dick Garcia po. At Evelyn Garcia, before we proceed, magbibigidaan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh, may spare tire na ba ang kotse mo? Naku, make sure meron ka before you travel ha. Alam niyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang spare tire sa likod ng kotse? Hindi mo ito napapansin, pero kapag dumating ang emergency, sobrang halaga nito. Sa biyahe ng buhay, hindi natin alam kung kailan tayo mabubutasan ng gulong or encounter flat tire, like critical illness, accident that affects your income. At kung wala kang spare tire, pwede kang may stuck sa daan, magka-stress at mahirapang makabangon. Pero kung may life insurance ka with living benefits, sigurado kang may mahuhugot sa oras ng pangangailangan. Para saan ang living benefits spare tire mo? Financial protection. Kapag dumating ang emergencies, may backup plan ka. Peace of mind. Naku, stress ang aabutin mo kung wala kang peace of mind. Mas maganda na may nakahandang tulong, di ba? Faster recovery. Mas mabilis kang makakabangon. Tandaan, hindi mo inaasahang mabutas ang gulong, pero hindi ibig sabihin na hindi ito pwedeng mangyari. Kaya ang magaling na driver, laging may spare tire. At ang matalinong tao, laging may financial protection. Kaya besh, kapag dumating ang emergency, may spare tire ka ba? If not, now is the best time to prepare. Because life's journey is unpredictable. But with the right protection, you can keep moving forward, no matter what happens. Ito po si Gina Christie na handang tumulong. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time! Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Tanong kapamilya, alam mo bang marami mag-asawa ang madalas mag-away at yung iba, sa dalas mag-away gusto nang maghiwalay at yung iba, naghiwalay na. Yun ang masakit, no? Kaya gaano karami ang mga kakilala ninyong gusto na makipaghiwalay sa dating may asawa o sa kanilang asawa. 'Di ba? Naku, yung iba talaga makikita mo, iba hiwalay na, nakakalungkot talaga. So diba? malamang meron na kayo mga naiisip na tao na nangyari itong mga bagay nito. Pero may ibang sitwasyon naman. Nagtitiisan Hindi na sila lang. naghiwalay. Oo, nagtitiis na lang nila yung isa't isa. O, ito yung mag-asawa Oo. pa rin, nasa bahay, isang lugar, isang bahay pa rin, sa isang bubong. Pero galit na galit, inis na sila sa isa't isa. Pero hindi sila naghihiwalay. May kilala kayong ganyan. Pero meron din namang tunay na masaya ang kanilang pagsasama. Yan po ang pangarap namin na lahat po ng may asawa, may kinakasama, ay mayroong magandang pagsasama at maligaya sila. At the good news is this, anumang sitwasyon meron kayo ngayon sa inyong relasyon, may solusyon dyan eh. Kailangan lang malaman yung solusyon, gawin nyo at unti-unti makikita nyo, pwede palang umayos ang aming pagsasama. Isang paraan, patuloy kayo manood ng programa ito. Ikaw, madalas ba kayong mag-away ng asawa mo? O may alam ka bang mag-asawang madalas mag-away? O may bala ka na bang makipaghiwalay? Naku, Malamang, ka. may kilala kayo lahat ng ganyan. Lahat ng tinanong ni Mama Abilin, may kilala kayong taong ganyan. Bala maghiwalay, hiwalay na. Kung ano naman, nangyayari po yan. Ito po ang good news. Ang pag-uusapan natin ngayon ay solusyon sa problemang yan. Ano nga naman dapat malaman at gawin para manumbalik ang magandang pagsasama ng magkasama? Sa ating episode na, For better, for worse. Yung po ang panalangin namin sana, for better, for worse, maayos yung pagsasama. Pwede ba yun, sir? Worse nga eh. Kahit hindi po maganda nangyayari sa sitwasyon nyo, pwede pong maayos ang relasyon nyo. Hindi po dahil hindi maganda ang nangyayari sa kapaligiran nyo, sira na kayo. Hindi po. Yes. Kaya nga po, nung araw na nagpakasal kayo, isa sa mga pinangako nyo sa isa't isa, magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi lang sa ginhawa, sa hirap. Sino na mga dapat gawin para mangyari yan? Ito na po, ang step by step. Ito ang mga reseta. Number 1,
pray for yourself. Yan. Panalangin mo yung sarili mo. 'Di ba? May away o wala pang away kasi para sa amin, prayer is the most powerful weapon against trials, the most effective medicine against sickness, and the most valuable gift to someone you love. So, ano man po sitwasyon meron kayo ngayon, okay? Di ko alam ang problema ang pinagdadaanan nyo. Ang unang reseta po namin, pray. Manalangin po kayo. Kasi po, sa dami ng problema natin dinadaanan, kung minsan hindi natin alam solusyon. Yes. Totoo po yan. Dumarating tayo sa puntong, don't know what to do whenever you are. Alam niyo yan, Rick Secreto. Don't know what to say. Dumarating na, hindi ko na alam. Pero alam niyo po, when you put your hand together and pray, unti-unti po, you know what to say. You know what to do. Kasi proper preparation prevents poor performance. So kung nanalangin ka prior to everything happen, mas maganda yung magiging performance. For example, may mga pagkakataon po, bago kayo mag-usap na mag-asawa, you pray. Bago kayo magkita, pauwi na isawa mo, you pray. Sa totoo lang, kailan po kayo nanalangin bago kayo mag-usap, bago kayo mag-discuss? Pag ginawa nyo po itong technique number 1 na to, promise po, it will save you a lot of heartaches and problems in your relasyon. Oy, eto maganda ha. 'Di ba sa totoo lang, parang madalas kapag may away ang mag-asawa, pinagpe-pray natin yung asawa natin, 'di ba? Dahil sa palagay natin, kailangan ng prayers. Dahil siya ang mali. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero una nating dapat ipag-pray ay ang ating sarili. Matama o mali. So, step number 1, ay papadalangin mo, hindi yung asawa mo na, panalangin mo yung sarili mo. Panalangin mo na bigyan ka ng malinaw na isip ng Diyos kung paano mo haharapin ang problema. Dahil isang maling salita o kilos ay pwedeng lalong lumaki ang problema. Di ba may mapagkakataon, okay ka naman. Okay naman yung asawa mo. Biglang may nabanggit yung asawa mo na isang salitang di mo type. Biglang nasira na yung relasyon nyo. Na-experience nyo yan. So, ang sikreto po para maiwasan yan, hindi pa kayo nag-uusap, hindi pa kayo nagkikita, you pray. At you pray mo, Lord, ihanda niyo po ako sa mga lahat ng mangyayari sa araw na to. Yes. Sana, Lord, may banggit man siyang di maganda, matanggap ko ng tama. O, sana po, hindi ako makapagsabi ng di maganda. Ang tawag po doon, panalangin, hinahanda niyo yung sarili niyo sa isang magandang araw bilang mag-asawa. Panalangin mo ang sarili mo na hindi ka madadala ng emosyon mo. Dahil kapag nadala ka ng emosyon mo, malamang mas gagrabe ang away ninyo. Totoo po, yung mga pagkakataon po ganito. Mali talaga yung asawa mo. Pero ang problema, yung response mo, mas mali. So, sasagot yung asawa, mas mali. Kasi nadala ka ng emosyon, kasi hindi ka nag-pray. Pero kung nag-pray ka, bago kayo mag-usap, ang dami po magandang mangyayari po. So, may iwasan po yung hindi ka madadala ng emosyon at hindi kayo magkakaroon. Yes. Number 2, pray for your spouse. Yan na. Ipanalangin mo ang asawa mo. Panalangin mo na humingi ka ng tulong sa Diyos. Ipanalangin mo na gabayan ka ng Diyos o gabayan ng Diyos ang asawa mo para makontrol niya ang kanyang emosyon. Normally kasi kapag ginawa mo ito, kakalma na ang asawa mo. Eh di walang away, pero kung hindi pa rin, Yeah, so dapat sa inyo po, meron tayo. Pangalawang step, ang panalangin mo asawa mo. Bakit? May mga pagkakataon, ikaw okay. Napag-pray mo na sarili mo. Kaya lang asawa, mainit ang ulo, stress, ang daming problema pinagdadaanan. So, kahit lahat na sinasabi mo, tama. Pero sa kanya, mali. May problema pa rin yan. So, that's the reason why you need to pray for your spouse na siya rin gabayan ng Diyos, hindi madala na emosyon. Kaya pa sama kayo, maganda ang sitwasyon. Oo, kaya nga sabi nga, di ba, good preparation is better than hope for the best. Yan, may mga pagkakataon. Oo. Ganito. Let's hope for the best na maging maayos. Hindi po yun. Okay yung hope for the best, pero dapat bago kayo magkita, you prepare, ginawa nyo yung dapat nyo gawin. Pag ginawa nyo yun, malaki po ang posibilidad, it will be the best. Isang illustration nga daw may isang tao na every time lumalabas siya ng bahay sa umaga, iniisip niya yung non-stick spray Yeah. sa kawali, di ba? Na ganun din ang illustration na hindi ka madidikitan ng masasama or tipong pangit na emosyon kapag kaharap mo. Parang ganito po, parang ikaw yung kawali. Okay. Oo. So, normally, pag dumikit sa iyo yung manok, dumidikit. Ano yun? Away. Parang, gawin kawali, yung Oo. asawa mo, yung niluluto mo. Anong solusyon? Pag nilagyan mo daw ng non-stick spray o pinag-spray mo yun, hindi didikit. At pag hindi dumikit, hindi, walang away, maganda sitwasyon. Correct. Oo. Napakaganda illustration. Number 3, if you made a mistake, please ask for an apology. Kapag nagkamali, humingi ng sorry.
Mga dapat tandaan sa paghingi ng sorry ha, mag-sorry mula sa puso at hindi sa nguso. Kasi kung minsan, yun lang naman ang hinihintay ng ating mga asawa. E di tigil ang away. Kaya lang, kung minsan nagsusorry ka, aba hindi naman nararamdaman ng sincerity. Kasi, Galing nga sa oo na nga, nguso, oo. hindi sa puso. So, ang punto ko po, may mga pagkakataon. Papalitan ko, hindi mga pagkakataon. Nangyayari talaga sa buhay, nagkakamali tayo. So, bilang tao, isa sa mga pinaka-importanting dapat niya, pag alam na ng mali, huwag ka na mag-excuse, huwag ka na magsalita, Yes. mag-sorry ka na lang. nang walang kasi. Nang wala kasi ang laki po na matutulong po nun, pag natuto ka mag-sorry, may iwasan po yung mas malaking problema. Ito good news. Pag nag-sorry ka, makikita ng asawa mo, nagkamali siya, pero nag-sorry siya. Ako rin naman nagkakamali. Mapapansin niya mamaya, nagsosorry na rin siya. Bakit? Alam niya, mali rin siya. Kaya nga sabi natin, mag-sorry nang walang kasi, no excuses. Yung bang tipong, kaya ako lang naman nagawa yun kasi. Wala diba? nang kasi. So, gawin niyo po yan, promise po, malaki po, improve na inyong relasyon. 3 step pa lang yan. Promise po, pag ginawa niyo ito 3, unti-unti nang manunumbalik ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Magloba. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Magloba. Vic Garcia pumalit. At Abilene Garcia. Nako, marami pa tayong pag-uusapan ngayon, ano? So, pero review muna tayo, no? Tutuloy natin ang pagsagot sa ating mga katanungan na ano-ano mga dapat malaman at gawin para manumbalik ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Sa ating episode na, For Better and For Worse. Ano Worse. na ang pag-aralan natin? Ang ginagawa, yung 3 pa lang muna yun, promise will make a lot of difference in your relationship. Ano Manunumbalik na yan. Number 1, pray for yourself. Ipanalangin mo ang sarili mo. Number 2, pray for your spouse. Ipanalangin mo ang asawa mo. Pangatlo, if you made a mistake at lahat mangyayari po magkakamali tayo, learn to ask for apology. Kapag nagkamali, humingi ka ng sorry. 3 lang po yan. Yan. Pangako, it will make a lot of difference in your relationship. Pero marami pa tayo pag-uusapan. Number 4 tayo. Number 4, apologize even if you believe you haven't made a mistake. Ito po, bago tayo po ito. Critical po ito. May mga pagkakataon, feeling mo wala kang mali. Siya yung mali. Okay? Naging masyado siyang emosyonal, ang liit na bagay pinalaki niya. Kaya naisip natin, Sir, paano ganun? Pa magsusorry pa ba ako? Wala naman akong mali. Ito po, napaka-critical na tip. Mag-sorry ka kahit tingin mo wala kang mali. Dahil sa totoo lang, meron kang mali. Ano? Wala pala akong mali, sir eh. Sa isip mo, wala. Pero sa isip ng asawa mo, mayroon. So magsosorry ka doon sa iniisip ng asawang mali mo, hindi sa iniisip mo mali. Correct. Kumbaga mag-sorry ka dahil sa totoo lang nasaktan mo siya, Mm-mm. 'di ba? So pwedeng I'm sorry that I hurt you. Hindi ka nagsosorry dahil may mali kang Yes. ginawa doon sa sinasabi ng asawa mo. Hindi po. Ang sinosorry mo, may nagawa ka na kahit tingin mong tama, malinaw ha? Pero nasaktan siya doon sa isang bagay na tingin mong tama. Mag-sorry ka. Okay. At kung sakaling hindi pa rin ayos Hmm. ang inyong away, proceed Step ka na number sa 5. May mapagkakataon. Sir, nag-sorry na ako eh. Galit pa rin eh. Wala naman nangyayari sa iyo. Sorry! So pwede ka nang May number 5. lumapit sa asawa mo at step number 5, hug your spouse. Yakapin mo ang asawa mo. Yan. Normally ha, pag ganito mga pagkakataon, may tingin ng asawa mali ka, nagsosorry ka, wala mangyayari. Normally, papalagyan. Ayaw pa yakap. Okay? Hindi ka yayakapin. Okay? Habang yakap-yakap, humingi ka uli ng sorry. Honey, sorry talaga. Patawarin mo ko. Sabihin mo sa kanya, honey, I love you. At ito, dapat sama to. Hindi kita titigilang yakapin hanggat hindi mo ko yayakapin. Ano ibig sabihin nun? Yakap mo siya, nagsosorry siya. Alam mo naman kung hindi siya mayakap, di ba? Honey, hindi ako titigil yakap. Until yakapin mo. Promise po, bihira po, hindi nagiging effective to. When you do this,
more At often than not, it is effective. mararamdaman mo naman na pamaya-maya, yayakap na rin naman siya Unti-unti, Eh, mga di- 50% mo na Oo, yan. kumbaga, 60, 70. Titigil na yung away. Pero kung ayaw pa rin, kung wala pa rin nangyayaring maganda, proceed ka sa number 6. So, napansin niya, number 5, wag, please, make sure, hug ha, hug. Ito na po, number 6, hinahag mo na. Tagal mo nang hinahag, hindi pa rin, wala pa rin pumapalag. Huwag kang mag-alala, may panlaban dyan. Number 6, Pray out loud while you are hugging your spouse. paano yan? Manalangin ng malakas habang yakap-yakap mo ang asawa mo. Humingi ka na ng tulong sa Diyos na gabayan niya kayo para maayos ang inyong pag-isasama. May mga pagkakataon po talaga medyo matindi yung inyong pinag-awayan. Matindi po yung pangyayari. Talagang nasaktan yung asawa mo. Hindi siya makapagpatawad. Normal po yun, nangyayari. So, yakap-yakap mo. Pray ka, Lord, patawarin niyo po ako. Unang-una, sarili mo. Kung sasabihin niyo kasalanan ko, patawarin po sa maling ginawa ko. Sana po patawarin din po ako ng asawa ko, Lord. So, pray ka lang na malakas na nadidinig niya. Alam niyo po, bihira pong babae o lalaki ang hindi po magpapatawad kung hinihingi niyo na po ang awa at tulong. Sa totoo lang, na-experience namin. Ako na-experience ko yan. Diba? Kakalma ka na kasi niyayakap ka ng asawa mo, di tigil na ang away. Kung wala pa rin nangyayari, pumunta Step ka na number sa number 7. Can you imagine, sir? Di wala pa nangyari sa prayer. Kung minsan po may mga pagkakataon talaga, may mataas ang pride and everything. Pero kayo maglala, hindi dahil hindi nangyari, it's not effective. Pwede na bawasan na yung sama na loob doon. Pero may step number 4 pa. Number 7 kami na pagkatapos ng prayer, wala nangyari. Ano na yan? Give your spouse some space. Bigyan mo ng spasyo at panahon ang asawa mo. 'Di ba? Parang kung hindi ka pa rin handang makipag-usap. Sabihin mo sa asawa mo yun, for sabihin example. Okay lang. O lumayo ka muna. Sabihin mo, bibigyan kita ng space, bibigyan kita ng time. Sabihin mo sa kanya na pupunta ka lang sa labas ng kwarto, pero hihintayin mo siya kung kailan siya handang makipag-usap sa'yo. May mga pagkakataon po kasi, talagang mabigat ang puso. Lalo na po mga babae. Okay, lalaki, ganun din. Na kahit niyakap mo na, pinag-pray mo na, at mabigat, hindi niya tayo. So, itong gagawin niyo po, pakiramdaman niyo, for example, after 5 minutes, 10 minutes, na yakap-yakap niyo, pinag-pray niyo, 15 minutes, parang matindi pa rin. May mga pagkakataon po, giving space is the better option. Ano ibig sabihin nun? Yakap-yakap mo. Kasi nga, at this point in time, malamang, ikaw yung dahilan, kaya galit siya. Yeah. So hanggang nakikita niya, nararamdaman niya, yung taong nakagalit sa kanya, hindi siya makabitaw. Now, giving space, iwanan mo lang siya. Punta ka lang sa labas ng kwarto. Kasi po yung space na yan will give her time to think, to pray on what is happening, and ano yung gusto niya mangyari sa sitwasyon nito. So, importante po ang giving space. Pero huwag po kayo aalis, iwanan niyo yung asawa niyo sa bahay. Hindi po yan ang giving space na sinasabi namin. Pwede po, sa kwarto lang, lumabas lang po kayo. Kung nasa kotse kayo, iwanan mo sa kotse, doon ka lang sa labas ng kotse. Huwag mo siyang iiwanan. Hindi yung iiwanan, give space lang. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sabi niya, ay, bigyan ko nga ng space, hindi kaya kami magkita muna ng mga 1 month. Hindi po yan. Lalong lumalamig ang isang relasyon. So, giving space po is bibigyan mo na siya ng panahon mag-isip. Pwedeng 20 minutes, 30 minutes, siguro 1 hour. Okay, hintayin mo hanggang mananghalian kayo. Kasi may mga pagkakataon po, ganun na hindi kaya ng 30 minutes. Tapos na-experience ba yung may sumakay na parang kailangan ihinga, Parang sasabog kailangan ka. ilabas, kailangan kumisan kailangan ipaligo, kumisan you need to give them that space. Pero, natulong. Hindi pwede isang araw, isang linggo, isang buwan, few hours maybe, but not too long. Because dapat maayos yung sitwasyon na yan sa araw. Naku, ang dami natin na pag-usapan. Mamaya, tutuloy natin ang usapan kung ano-ano ang mga dapat malaman at gawin para manumbalik ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Magbabalik pa ang tulong ko sa mong global. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko sa mong global. Vic Garcia po. At Aveline Garcia.
Nako, pag-uusapan natin na naman ang papaano babalik o manumbalik ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Okay, at para medyo parang, ano naman yung napag-usapan kanina? Okay mga na, i-review po natin para matandaan yung mabuti yung mga simpleng dapat nyo gawin para manumbalik ang pagkasama ng kayong mag-asawa ng maganda. Number 1, Pray for yourself. ipanalangin mo sarili mo. Number 1, Number 2, pray for your spouse. ipanalangin mo asawa mo. Number 3, if you made a mistake, please ask for an apology. Kung nagkamali ka, humingi ka ng tawad. Yes. Number 4, apologize even if you believe you haven't made a mistake. Mag-sorry ka kahit tingin mo wala kang maling nagawa, pero sigurado may mali kang ginawa kasi sumama ang loob niya. Number 5, hug your spouse. Yakapin mo kasama mo. Number 6, pray out loud while you are hugging your spouse. Manalangin at hingin ng tulong ng Diyos para maayos sa inyong pagsasama. Number 7, give your spouse some space. Bigyan ng space po kasama yung tagal kung sakali talaga hindi pa niya maisip, maayos yung sitwasyon niya at that point in time. That's okay. Now, step number 8. While you wait, continue to pray for God's guidance for both of you. So ito, may mga pagkakat, di ba, nag-waiting time, okay? So pag nag-wait, huwag ka gumawa ng kahit ano. Manalangin ka at hingin mo ang Diyos ang mamagitan sa Tulong. inyong dalawa para maayos yung sitwasyon. Di ba pinag-usapan natin step number 1? Na when you pray, many good things happen. Yes. So ito yung pagkakataon, medyo matindi na yung problema. The more you need God and the more you need the intervention of God, you pray. Correct. So, humingi ng tulong sa Diyos, ha? Nagabayan kayong dalawa. Patuloy ka manalangin dahil hindi pa tapos ang problema. Sabi nga ni Charles Stanley, our willingness to wait reveals the value we place on the person we're waiting for. Okay, wait natin, di ba? Tapos, ang tagal-tagal. Ibig sabihin, mas matagal ka handang maghintay, mas mahal mo yung tao. Mas po ang ibig sabihin binavalue nun. mo. So, kung talaga, sir, 3 oras na. May apat. Sir, 5 oras na. Mahal mo yung tao eh. Hintay. Yes. Number 9, discuss with each other to analyze the root of your problem. So, may mga pagkakataon, nanalangin na kayo. Di ba, nag-give space kayo. O, tapos, nagkita kayo. Usap na kayo. Medyo mababa na emosyon. Kalmado na. Nakapag-pray na kayo. Kalma na kayo. Take note, gagawin nyo lang to pag kalmado na kayo. Huwag nyo gagawin itong step number 9 pag mainit pa ulo nyo. Kasi walang kapupuntahang maganda yung usapan kung masasama pa loob nyo. Gagawin nyo po ito pag medyo kalmado na kayo. Okay na kayo. Medyo wala sama. At pag-usapan nyo nangyari. Kasi ba't kailangan pag-usapan na nangyari? Para malaman nyo yung ugat para hindi na makulit. Oo. Pag-usapan ninyo ang ugat ng inyong problema dahil sabi nga ni Sir B kanina, mahinahon ka na, kalmado na, malamang madali na kayong magkakaintindihan. Pero kadalasan, kapag nasa tama kayong kondisyon, nangyayari itong mga ito. So, yun po. So, critical po eh. Step number 9 is crucial. Gagawin nyo lang to pag nasa tama na kayong physical, emotional, mental, and spiritual condition. Kasi kung hindi, malaki problema. Kasi sa totoo lang, may mga bagay naman na hindi kailangang pag-usapan pa. Mm-mm. Diba? Dahil alam naman ninyong dalawa na ito ay maliit na bagay lang. Sa totoo lang, may mga pagkakataon pa nag-away kayo. Salita kayo ng salita. Pero pag kalmado kayo, para bang dumating kayo sa puto. Doesn't matter. Wala na pag-uusapan. Bakit? Both of you more or less understand already who committed the mistake and who's willing to take responsibility. Pero kung meron talagang matinding ugat, ang yung problema, mas maganda pag-usapan ito ng mabuti. Yan, may mga pagkakataon po yung problema nyo, kahit pag-usapan nyo, you cannot reconcile it. Talaga hindi kayo magkasunod kasi ganito. May mga sitwasyon, malamang yan sinasabi nyo. Sir, paano ang problema? Ganito. Ito na nga ang pinag-uusapan. Kung ito na ang problema nyo, talaga hindi na kayo makakasundo, may solusyon pa yan. Pero habang nag-uusap kayo, paalalahanin nyo to. Love is the beginning of understanding. Kung Dapat yun ang nasa kung isip. talagang gusto nyong magkaunawaan, kung talagang mahal nyo isa't isa, maunawaan nyo isa't isa. Kaya napaka-importante po yung pag-ibig. Kaya nga sabi nga ng isang tula, sometimes being understanding is more important than being right. Yes. We don't need a brilliant mind that speaks, but a patient heart that listens. Not a keen eyes that always see faults, but open arms that accept.
Tao po yan, may mga pagkakataon, masyado tayong focus sa mali ng isang tao, pero pag ang puso natin handang tumanggap, may pangyayari. Ito na po, dumating sa punto, talagang may mga unreconcilable differences kayo, may mga problema kayo hindi nyo masolusyon ng dalawa. Good news! Step number 2. Ask help from others. Ayan! Humingi ka na ng tulong sa iba. Kung okay lang sa inyong dalawa, mas magandang kumonsulta kayo sa isang marriage counselor. Yan. May mga pagkakataon po, kayong dalawa hindi nyo kaya solusyon yung problema nyo. Nangyayari po yun. Ang good news is this, may ibang tao na alam solusyonan yung problema nyo. Pero yun lang, Peter. For example, may sakit ka physically, hindi ba? May sakit ka. Di ba? Kayong dalawa, anong inumin natin? Inumin natin. Wala pa rin nangyari. After that, what do you do? Masunod tayo, doktor. Mas naintindihan ng doktor yung problema. Ganun din po sa relasyon. May mga relationship problem kayo, hindi nyo kaya solusyonan. But may mga relational experts who can solve it. Kasi yung iba parang sinasabi na, ako ayoko nga humingi ng tulong. Paano ako mahina? Hindi po. Kasi the strong person is the one who asks for help when he needs it. Totoo po. Kung talaga Oo. gusto nyo maging strong, gusto nyo talaga maayos ang relasyon nyo, humingi kayo ng tulong. Dahil tandaan nyo po, walang tao ang alam ng solusyon sa lahat ng problema ang pagdadaanan niya. Wala. Kung wala, ikaw din. So, kailangan mo lang. Sometimes asking for help is the bravest move you Yeah. can make. Please, kung kailangan nyo talaga ng tulong, humingi kayo ng tulong. Sabi ko lang po, sa mga tao nakakaunawa at may kaunawaan at karanasan at pinag-aralan. Huwag po kayo ng tulong kung saan-saan. Promise po, magugulat kayo. Medyo hindi pala ganun kalaki problema niya. May solusyon pa. Okay, bago tayo magtapos, ulitin lang po natin ating pinag-usapan sa kung ano-ano mga dapat malaman at gawin para manumbalik ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Sa ating episode na, For Better or For Worse. Number 1, pray for yourself. Ipanalangin ang sarili. Number 2, pray for your spouse. Ipanalangin ang asawa. Number 3, if you made a mistake, please ask for an apology. Humingi ng tawad. Number 4, apologize even if you believe you haven't made a Kahit mistake. tingin mo wala kang mali, humingi ka ng tawad dahil tingin mo asawa mo mali. Number 5, hug your spouse. Pag dumating sa punto, medyo humingi ka ng sorry, wala pa nangyari, yakapin mo. Number 6, pray out loud while you're hugging Pag dumating your sa puntong spouse. yayakap mo na, wala pa rin nangyayari, pag-pray mo. Number 7, give your spouse some space. Pag dumating sa puntong pinag-pray mo na, wala pa rin nangyayari, baka kailangan nyo ng space. Wala yung Panahon. Number 8, while you wait, continue to pray for God's guidance for both of you. Patuloy ka manalangin habang naghihintay kayo mag-usap ulit. Number 9, discuss with each other to analyze the root of your Kung problem. sakaling tunay na may matinding problema, kailangan pag-usapan nyo. May posibilidad, baka mahanapan nyo na solusyon. At number 10, ask help from others. Kung sakaling may problema kayo, hindi nyo mahanapan ng solusyon, it's a good news. There are a lot of people who train themselves to help you. Humingi kayo ng tulong sa kanila. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, promise, mas marami pa tayong tunay na pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ang mahamahal nyo sa buhay. Closing prayer muna tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin na pwede palang manumbalik ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Dalangin po sa lahat ng tao na nagkakaproblema sa kanilang relasyon nila. Maniwala silang may Diyos na handang tumulong at gabayan sila para manumbalik ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Pagpalain niyo po lahat ng pagsasama ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dati didalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman Imbitahin sa niyo iba. po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay, ako po yung kapamilya, Big Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa mag-global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda